So hello mga kulidshop, isang magandang umaga po sa ating lahat. So ayan, papunta po tayo ng Dasmariñas, Cavite ngayon at magpapa change oil and check up na rin po tayo ng ating sasakyan dun sa ating kumpare. Yan, so this time sa kumpare naman natin tayo pupunta. Meron kasi siyang auto shop na unang tumitingin talaga ng mga sasakyan natin sa crosswind. Siya yung unang nag-alaga ng crosswind natin. And then Altis natin na nakuha natin, siya, sa kanya rin pinagawa. So this time dadalawin natin siya. So ang ipapagawa ko rin guys, bukod dun sa change oil, is yung radiator fan motor. So kung matatandaan nyo dun sa ating vlog last time, dun naglinis tayo ng AC natin, is meron na akong kaba na yung radiator fan motor natin is isa sa mga nakaka-apekto or may problema na siya at nakaka-apekto siya dun sa lamig ng AC natin. Kahapon na-confirm ko siya dahil nga meron akong kaibigan sa school na pinakita ko yung radiator fan motor ko at sinabi niya na according to him, palitin na talaga yung radiator fan motor ko kasi ang hina na ng ikot. Kasi compare dun sa fan niya, ng Wigo niya, malayo yung diferensya. And then isa pa, kumakalog na yung fan. May kalog na yung fan So ayun nga, dahil hindi ko naman kabisado pa yung pyesa ng Altis, nag-decide ako na kay paring Totoy na ako magpabili. At sabi ko yung genuine na orig ang ikakabit natin hindi replacement. Yun, kaya lang medyo pricey pala pagka genuine orig brand new orig. Ay nako, inabot tayo ng 5,000 dun sa radiator fan motor. Radiator fan motor pa lang yun na denso. So mamaya magkakaalaman tayo kung ano ba yung diferensya ng dalawang radiator fan motor, yung old and new natin. Yun. Ayun, ang gagamitin natin pang change oil is yung genuine Toyota na 5W40 fully synthetic. Then may mga ipapacheck pa ako, isasabay ko na din. Magpapacheck tayo ng spark plugs kasi hindi natin alam kung kailan din na-check yung spark plugs nito. At magpapalit din tayo ng maganda-ganda klase na spark plug. Hindi pa muna ako bumili kasi hindi ko rin alam yung code ng spark plug nito So kay paring Totoy na lang dito pagpapabili mamaya. And then yung BBTI solenoid, ipapacheck ko na rin or ipapa-cleaning natin. Tsaka itong isang side mirror natin hindi gumagana yung control niya. Sana magawa ng mas mabilis at maging maayos yung sasakyan natin dahil nagpaplano tayo magbiyahe ng Lucena. Kailangan nakakondisyon yung ating sasakyan. So yun guys, shoutout na lang tayo kay Billy Madriaga at kay paring Totoy na ating mga nakakasama. So guys, pagdating nyo ng gate 3 ng Lasal, ayan, pakadiwa tayo So lalampasan nyo tong gate 3 ng Lasal, papunta dun sa auto shop ng aking kumpare. So pwesto na kayo dito sa bandang kaliwa kasi tayo ay pupunta ng pa area 1. Dito na kayo pwesto kasi kakaliwa tayo dun pag angat dun sa Town and Country subdivision. Ayan guys, may MUX ditong isa. Ayan yung gusto kong bilhin sa susunod Kaso pinagpipilian ko yung RC4E na 1.9 or yung 2.5 na 4JJ1 at yung 3.0. So ang advantage kasi nung Blue Power, siya ay Euro 4 compliant na Yung kasing up to 2017 ay hindi pa Euro 4 compliant. Tapos meron pa silang high-end na yung LSA variant na yung kanilang aircon control sa panel nila, yung isang bilog na lang na parang kay dibdib ni Iron Man. Tapos hinahanap ko manual. So medyo mataas pa rin kasi yung presyo, nasa mga 750 to 800 pa yung presyo niya guys. Pero sana, ayun, hopefully one of these years, one of these hindi days years makakuha tayo ng MUX kasi iba talaga yung malaki guys. Kasi pag ganito Altis
Tulad nun, mag-outing kami, talagang 5 lang yung pwede kong isakay. Minsan nga 4 pa lang, kasi meron pang mga bagahe, meron pang mga pagkain. Bitin yung compartment sa mga bagahe. Tapos ayun pa nga, nung natapon yung burong mustasa, buti na lang na wala na yung amoy. Dati lakas ng amoy na pumapasok dito sa loob ng sasakyan. Kaya mas prepare ko talaga yung SUV. Bukod sa madali na yung sa daanan, wala ka ng keme-keme sa daanan. Kung ay lubak man yan o patag, may humps na malaki o wala. Tapos pang pamilya, marami kayong makakasakay, marami kang mailalagay. Sana isang araw swertehin naman tayo, no? Okay, so malapit-lapit na tayo, guys. Lalampasan natin tong Easy Shop. Ayan. Ayan yung Baga Burger. Lalampasan natin. Ayan, at pagdating natin dito, Sear Security Agency. Pagkalampas lang yan. Ayan yung Tutoys Auto Repair Shop. Ayan, dito tayo. Sa kaliwa. So guys, nandito na tayo sa Tutoys Auto Repair Shop, So all kinds of automotive services, heavy and light equipment, general overhaul, conversion, hydraulic mechanic, engine scanning, check engine setting, So located sila sa lot 62, block 14, St. Anthony Village, sa Litran 3, Dasmariñas City, Cavite. So yun yung exact location nila. So makikita nyo dito sa may bandang area G, malapit lang tayo dun sa subdivision, at dun sa gaso na gasolinahan. So ito yung sasakyan ko, nakasalang na. Unfortunately, hindi ko alam kung may bibidyo ko lahat kasi lobat na yung cellphone ko, hindi ko pala na-charge, kaya hindi ko mai-vlog lahat ng mga gagawin. So ito yung mechanic na mag-a-attend sa atin. Kuya, ano pangalan mo, kuya? Christian. Ayan si Kuya Christian, yung si kaso ng sasakyan natin. So change oil, tapos magpapalit tayo ng radiator pan motor dahil talagang mahina na yung ikot niya. Then papacheck ko yung solenoid valve, and then side mirror, spark plugs pa pala, yun. Papacheck natin yung spark plugs, and then kung kailangan ng palitan, pero palagay ko papalitan na rin natin kasi matagal na to. So hindi ko may video, guys, hindi ko may vlog yung buong process nung gagawin nila kasi nga lobat na ako. So kung ano lang yung abutin, guys, yun lang yung may vlog natin. So ito yung ilalagay natin na langis sa kanya. Syempre yung Toyota pa rin, fully synthetic, pa 5W40. So kanina puno to, nilabas lang yung dalawang sasakyan para makapasok to. Ayan. Tapos may andito pa na MUX, yung kinukwento ko sa inyo kanina, na 3.0. So 3.0 TD. Tingnan natin yung engine ng 3.0. Ayan. So ganyan yung engine ng 3.0. Halos katulad din nung 2.5. Mas malaki lang talaga to. So hindi ko alam kung ano yung mas fuel efficient, yung 2.5 or yung 3.0 or yung 1.9 na RC4E na Blue Power or yung 3.0 na Blue Power. Yun yung pangarap natin, guys. Ito yung papalit natin kung sakasakali. Tulad ng gusto natin, meron siyang push button din pala, yung 3.0. Hindi ko alam yung ibang variant kung meron din ganito, push button, then susian. So guys, ito yung sinasabi ko sa kanyo kanina, 4JJ1TC diesel. Emission standard niya Euro 2. So ito yung 3.0 na Euro 2. Tapos meron 3.0 na 4JJ-TCX yata yun. Yun yung Blue Power. Pinagpipilian natin. Tsaka yung RC4E na Euro 4 compliant din. Sige Erwin, nakasampa na naman sa makina. Tagal na dyan, si Erwin. Tagal na rito. Ano kuya ang pangalan mo? Shoutout kita. Christian po. Christian din. Dalawa kayong Christian. Ayos na. Christian din pala yun. Shoutout kay dalawang Christian. Christian. Nga, meron pa ditong paint shop. Pwede kayo magpapintura dito. Palatero. Lahat naman kaya nilang kasuhin dito.
baba makina. Din ditong isang Altis din na inaayos. So kung kailangan nyo guys, malapit kayo sa area, Dasma, pwede kayong bumisit dito kay Tutoy's Auto Repair Shop. Yun nga lang, magpapaschedule kayo. Palagay ko dahil laging puno tong kanilang shop. If ever na kailangan nyo or gusto nyo magpa-schedule, daanan nyo dito sa shop nila para makausap nyo sila ng personal. Yun! So ito lang talaga yung medyo ano sa Altis at kailangan mo pantanggalin yung buong radiator mo bago ka makapagpalit ng fan, kasi hindi mo matatanggal yung fan motor na housing hanggat hindi mo tinatanggal yung radiator, kasi masikip dito, hindi mo siya mabubunot basta-basta, kailangan mo talaga magtanggal. So ang may advice ko, pag magpapalit kayo ng radiator, kung maisasabay nyo na yung radiator pan nyo kung sira na or makalog na, papalit nyo na, sabay nyo na para isang trabaho lang. Yan. So sa pagpapalit, 3 tornilyo lang tatanggalin natin yun para mabunot natin yung fan motor. Unahin natin tatanggalin yung blade. Tingnan nyo guys yung bago, no? Walang kalog yan. No? Pag kinalog nyo yung fan, wala yung kalog. Yung luma ko, pag kinalog nyo yan, mararamdaman nyo may kalog talaga malaki. So pag may kalog na yung inyong mga radiator fan, palitin na yun. So wag nyo nang hintayin na tumigil pa kasi baka mag-overheat kayo sa daan. Tsaka yung mahina na yung ikot, abutin kayo sa daan ng overheat. Bait-bait pa nga yung sasakyan ko, hindi nag-overheat kahit pa paano. So yun guys, naibalik na yung radiator, napalitan na yung radiator fan, change oil na lang, tsaka checking ng ibang mga parts. So hindi ko napapahabain yung video natin kasi nga melolobat na ako. Ikukwento ko na lang kung ano yung mga pinagagawa din sa sasakyan. So yun guys, magpapalit na rin ako ng spark plug, ano, 4, 750 yung isa, original Toyota yan. Yan pinalit natin, Iridium Denso SC16HR11. So tapos yung fuel filter kanina, mali pala yung naibigay sa akin ng shop. Tapos nung nagpapapalit kami, wala silang available. Naghanap pa tuloy kami ng filter. So ito yung pinalit ko na filter na Bic. Medyo magastos tayo. Oil filter 250 and then spark plug ayan 3,000. So guys, ayan, pauwi na tayo, no, at naisagawa na natin yung pagpapagawa ng ating sasakyan. Napalitan na yun ng radiator fan motor worth 5,000 nga guys, ano, original brand new Denso. Tapos nakapagpalit na rin tayo ng Denso din na spark plugs worth 750 each. Ayan, yun yung nagastos natin guys. And then yung labor natin sa lahat-lahat ay umabot ng 1,500. So gumastos nga ako guys ng 10,000, ano. Ayan. Sa ngayon, i-obserbahan muna natin yung sasakyan natin. Medyo magpapalit nga lang tayo ng ating coolant dahil nabawasan yung coolant kanina. So maraming salamat kay paring Totoy, sa kanyang mga kasama, kay Christian na nag-asikaso ng sasakyan natin, ano. Tanghali pa lang natapos na yung ating sasakyan. Puro po ay hanggang dito na lamang po. Sana po may niembag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang po tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you in my next videos. Bye bye.